Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines, tinatong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron mga problema mas solusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Lunes Santo karon, Marso 25, 2024, ako si Dudong Moralio. Maayong udto mga higala, ako si Mildred Galarpe. Okay, so Okay. officially ko na yun, Semana Santa. Holy week na do. Lunes Santo karon kung ginaingon, so importante kay ron nga panahon sa mga Kristiyano, no? Kaning mura man batakan o foundation sa atong pagtuo kaning semanaha, no? Gikan sa pag gahapon do natay kaning binita sa Lukay. So balontaan anda naman nato nindot ka tanawon muna ang timaan sa pagsugod na gyud sa Semana Santa kanang mao na semana, no? Kay katong Ash Wednesday mo nga nagsugod na ang Kwaresma. Nagkaroon ang Semana Santa, nagsugod na, sumala pa sa kasaysayan kay kita nagdako man ta nga Kristiyano nga mo ni ang panahon nga pagsulod ni Kristo sa kanang Jerusalem, no? Nagdala niya ang kaning mga pobre ang kuyog ng ana-ana og kaning apam, no? Mga lukay. Sa ato man ni panahon karon, mura medyo og kanang sa protest mo di kanang lugar hagod sa una matud pa sa kasaysayan, mga lugar sa mga hamili lang nga mga tao, mga wa di makasulod ang pobre. Pero ang atong manunubos nangulo siya sa pagsulod sa lugar niya. Murag atong magdigod pareha pero mura-mura ba og kanang sign of protest or victory bitaw nga nakasulod ka sa kwan. So dito nag-start na makasulod na ang mga ordinaryong tao sa dapit sa mga hamiling tao sa katilingban kanang mga donahan ba kanang mga donay posisyon. So sa akong usbon ako Lunes Santo unya puno kay atong hisgutan ron, di ba Dred, no? Yes. Oo, kay kalambigit sa kainit, no? Kay di ba kag Ang panahon yun mga higala, oo. kanang dili nila siya nato angay ma-ignore, no? Mm-mm. Kay it's affecting our health, Mhm. our water supply, and later basig maapektuhan ang atong power supply mga higala. Ang atong agriculture, industry no sa agrikultura nato, no? Nga kinahanglan og tubig atong mga tanom. No, maayo ganang di man gyud ta desierto. Ang atong mga tanom diri murag kinahanglan og ato yung tubigan, no? In fact, Oo. aduna ang City Disaster and Reduction Management Office ni-recommend sa City Council nga iubos kining 28 ka mga barangay under a state of calamity. So, kaning 28 barangays is mostly or di Mountain man if not all barangays ni mountain sila. barangays. So, siyempre, naka sa bukid gamay so ang tubig. Ang imong sang panginabuhian pag umapod. Correct. So sama mo ni ang mga ubang barangay, no, Budlaan, Binaliw, Paril, Tap-Tap, Pulang Bato, Guba, Kambinukot, Pamutan, Siraw, sa Pangdako, Sudlon 1, 2, Bunbun, Buotaop, ug Tagbao. Dong para kita maklaro bitaw ni nato dong kaning atong ang epekto sa El Nino sa atong environment. Pwede atong tawagan karon si Councilor Nestor Archival. Siya ang chairman sa Committee on Environment diha sa Cebu City. Council. Sa council. So sila gyud ang nakakita gyud sa kuan ani kanang sitwasyon, no? Unya hibulo ka kanang dapita level dread mga di ba kaning mga utanon nato gikan diha mga utanon ay mga buwak. Although dili tanan mga higala pero dakong aduna sad sila yung mga supply sa utanon dinha nga. Hello, Okay. Councilor Archival, maayong udto. Mayong udto si Mildred ni. Yes sir, si Mildred ni og si Dudong Dudong. Moralio sa Sunstars Beyond the Headlines, sir. Okay, so sa akong Oo. Yes, raga sir. din. Kanang ang City Disaster Risk Reduction Management Council, sir, ni-recommend sila nga ipaubos ni ang 28 barangays under a state of calamity tungod na sa kakuwang sa tubig. Kabaw man ta, sir, nga taon-taon na gyud gi-declare ang El Nino. Unsa man ang mga pagpangandam sa dakbayan aning atong phenomenon nga kanang towards May mo nga matud pa sa Strong. pag-asa mo, grabe pa ang kainit. Mildred, ang gihimo nato karon, of course para nako musugot ko ana, but ang atong gihimo is reactive man gud ni. Yes, sir. Tinuod. And kibaw gud mo, kibaw kitang tanan nga there's a problem. Pero ang hitabo atong gihuwat nga moabot ning panahon na una ta mo take og action. So mo na this time 13 ang lisura na nata sa critical mode
Yes, sunod. Naghimo na dayon tag aning hinganlan nato og disaster mode. And then ma-release na natong whatever kwarta atong gustong maparelease. So ang kaning ato sir, sakto na imo sir nga reactive ato ang kuan nga dugay naman unta ta kahibaw no, dugay na ang dapat, no? advisory nga adunay El Nino mahitabo og strong kini nga El Nino taman sa Mayo. I remember nga naay kanang ordinance karon nga imong gimugna kaning creation of gabion dams. Ug totoo na gyud ko nakadungog ani sir. Bitaw sir. That's correct. Sakto gina Mildred. So many years nga naa ako sa City Council, mao gini usa sa mga kinaimportante kaayo nga atong himuon sa atong syudad. Kay nga naman, kung mag-uwan, grabe ang tubig, niya ang tubig ato lang gilabay, kay naa naman sa kanal, unya nakahimo og kahasol nato kay flooding man. Yes sir. No, makahatag og sakit, makahatag og tanan sa atong pangtrabaho, mapakgang. O di ba? So that's why usa sa importante kay na akong gisuggest which tugay na gyud kaayo ni is ato ning butangan og mga water collection og hinanda natong mga small dams ang atong mga kabukiran. Number one, ang rason ana atong makatch ang rainwater aron masud natong usa ka lugar, catchment area. Now kung masud nato ng tubig gikan sa bukid nga naa din sa atong catchment area, dili na namo naog ito sa padung sa ubos nga muad sa kadaghan sa tubig nga diad sa atong syudad. The second is ang kanang tubig nga makatch din sa area within sa bukid ato nang magamit sa pagpagamit sa atong mga farmers. Muhatag na siya og dako kayong kaayuhan sa farmers kay kinahanglan na tag tubig aron tubo atong tanom. Third, ang tubig nga na-stock, manaog man na sa ubos, magsige man nag-percolate. Manaog ba, hinay-hinay going sa ubos, thus recharging our water table. So naa dito ma-charge. Nakaron, ang nahitabo, kabantay mo antong na-supplemental budget nato nga gihimo nga 900 million. Naay mga Money katong naay bonus, sir, sulod. Yeah, that's correct. Yeah. Naay mga budget ana nga para sa mga dams, gabion dams, water catchment, nga ilang gibutang dito, nga ilang gibutang anang budget nga gipangayo. Unya kaning mga budgeta dugay na ni. Unya karon wa na nila gi-perform kay ingon sila nga wa na ni mahal na ni so ato na ning gamiton kay di na ni mi ang cost. Ako ingon nga naman di ay og gamiton let's say na ay 20 ka buok nya ni mahal gamiton atong let's say 10. Ina na ba? Bitaw. So ang hitabo wala. Gusto man yun sila din. Mauna na yung hitabo karon. So meaning to say, again, reactive mode na ta. Pag reactive mode na ta, mauna ning nanatay declaration. So magamit na natong whatever kwarta we need para paghatag og reactive nga solusyon. Karon akong nang pangutana sa DPS, I think ha mo ang rason nga wa ta kahatag karon nangayit ng tubig ang kabukiran. Instead ang bukid maoy source sa atong tubig. Ang bukid na mo nangayig tubig nato diri sa ubos, right? Karon akong nabantayan nga ang mga truck nga atong gamiton wa na nga daot na tanan. O, di ba? Rent na sa tani, kwart gasto na sa. Most probably mao ginay mo gawas. Mao ginay mo gawas. Ay ang nahitabo nangayo naman tagtabang sa mga bumbero nga paghatag og mga tubig. O di ba? Ya karon naay daghang tubig nga naa sa pipeline sa kanang GE Hydro nga gikan sa Lusaran. Unya kanang wala na to tagay permit. Naghimo ko og resolution last week nga hangyo na ko ang mayor nga katong kontrata nga of course na ang permit nga gi-request sa MCWD contractor nga pirmahan na to. Naingon ang atong mga kauban nga di tani himuon kay wa ta kakitas kontrata. Nga actually nakaistorya man migid mi ang manager nga naa pero di man sila mo to una ko di akong i-withdraw. So karon tanawa unsay nahitabo. Now, naatay tubig naa sa GE Hydro na ay more or less 20 million liters a day. O naa na sa nanas pipe. Wala na nato mahatag sa atong mga tao sa kabukiran. Tungod kay wa ta ni hatag og permit.
That was the information given to me. So that's why nangayo naghimo ko resolution gikan sa City Council na naagi na sa record nga request na sa mayor nga atong papirmahan. Kunya kay di mo sila gusto kay wa kuno sila kitas dokumento. Then I was not able to get the document because that information is nagdali man gud nako na masud sa kuan, masud sa kanang agenda. Yes, sir, pero But naglibog ko gamay, sir. Kanang ang ihatag nga permit sa Cebu City, unsa na siya permit to excavate, permit. Yes, I think that's clear. Mura lang permit to excavate. Then unsa may labot sa Cebu City sa MCWD nga water supply, sir, di ba? Ang trabaho sa Cebu City is just to appoint the board of directors. Di man manginlabot ang Cebu City sa operations sa MCWD. No. Dili man red. Mugaot gani kasadaan, mga yung permit sa local government. Dili na pwede nga di ka mananghit. So basically, the moment you are going to have a permit, yang imong contractor imong pakauton, di ko na pwede nga walay permit. So you are going to get permission coming from the LGU. So, wala na question about that. Pero unsa may rason pud sa Cebu City, sir, nga di man muhatag og permit nga mo-supply man nagtubig sa mga Cebu City residents? Kana mo dakong dakong kuan, dakong pangutana. So that's why ako aron lang dili gid ta mangita og argument, sige hangyo na lang ko nga at na lang ning pirmahan. Bitaw. Pero di man gusto ang council, so wala ko'y mahimo. Gamay ra man kay mi. Mao ni punto nga kanang angay gud natong pantan-awon ba kanus apa man nato hangyoon ang mayor ug wala na gyud tubig ang atong Cebu. Diba? Mayor, I think kinahanglan yun mahurot siguro ang water, sir, para magamit ang local disaster fund. I cannot say that, but certainly if you're going to have that resolution approved, which I think it will be approved and I will support for it. Of course, kung say magamit nga funds din ha, nga walay permit, walay bidding, gamiton yun na because emergency man. The same way with COVID. Yes. Councilor, si Dodong ni, kauban ni Mildred. Kaning councilor, na ko'y pangutana, gawas sa tubig nga ni City na karong panahon na doon na ngayon, na-identify na ba nato unsa pang some other nga kinahanglan natong ayuda kaning mga lugar ha? Dong, klaro gyud kay na dong ha. The moment wala kay tubig, daghan kayong maigo. Ang atong mga mag-uuma wala nay produce. Kung ang atong mag-uuma wala nay produce dong, mahal ang atong pamaliton sa pagkaon. Yeah, in fact, mismo ang mga farmers walay naay makaon pa minus na kayo dong. Because the moment nga kana bitaw mo magtubig, manay tubig, of course manguma ka, ang imong abot weekly, dadon nimo sa carbon, imong ibaligya. Pagdani lag balik, magdasilag para pagkaon. Karon wala na dong. Mao gyud. Unsa may atong buhaton sa mga tawo na sa bukid, tagaan nato nagbugas. Pwede na siguro kaya dool naman hindi makalimot ang tao. Most probably kanang bugas, sardinas. Sigurado gina dong. Kaya ang atong hugaw kayo ang atong mga palibot, atong kasilyas. Di ba? Karon ang mga tao nga nitaw there's hillside dito sa Mambaling, nitawag na ako nga patabang sila sa kung pwede ang fire truck maka-deliver me. Akong fire truck ang usan naguba na because that's too much work, no. So ngito mo ningon sila na tawangi me, wa mi tubig. Akong ingnan sila na the same way inyong buhaton parehas sa ingnan nato pag Odette. Gligo ninyo, butangin nagpalanggana. Pero nag-inyong giligo, mo na inyong gamiton sa CR. Kaya dili mo ka maong mo gamit. Ug di mo ka maong mo gamit, kamo ra gihapoy magkalisod. So these are things nga atong iandam unta. Ato gining andamon, we need to prepare because kimbaw man ta, nga moabot gina either na El Nino or wa. Pag-abot arong summer, lisod yun ang tubig. Mao gyud. Sir, ang kaning balik ko sa imong Gabion Dams nga ordinance, asa naman ni siya dapit, sir? Unsa na may status ini? Wala, during the time nga tung naapa ko sa City Council, nasud to nako niya na paso, ako nang gibalik karon. Kana medyo ang ako lang naagi usa ka body nga maoy maka plano ug asa ni butang ang Gabion Dams because during the time ni Tami amo na nang gipamutang dito sa dito sa Budlaan, dito sa Palambato, pero walay maintenance man god kay the moment magbaha ang katong iyang area sa Gabion Dams mamutangan man tog mga kuan, mga bus, di ba? So kinahanglan din na siya
kinahanglan i-dissolve na nimo. Mm. So that's why usa na sa importante unta sa atong gobyerno before nga katong nagsigi pang uwan or wa man gani uwan, i-dissolve na para og mag-uwan maka-charge og tubig didto sa kanang atong catchment. Oo. Nya ang Mga atong pila ni mga sila kabuok, sir? No, I cannot remember. Di ko Okay. pila na kabuok ang atong gibutang nga Gabion Dams. Because nawa naman gyud ko sa like me karon wala man gyud mi say ana kay wa may kibaw unsay buhaton nila, no? Like hapon sa nay earth hour naghimo kog akong kaugalingon but wala nothing sa there is a council nga gisud na. So basta ang point nako is we need this Gabion Dams and we need kaning hinganlan nato rainwater catchment Yes. ordinance nako ug katong of course based na nako sa national law magbutang na ta og kanang hingalan nato rainwater catchment sa atong mga balay. Yes. Butangan gyud na nato because the moment nga mag-uwan ang uwan naa sa dan, di ba? Kuras kung atong i-catch naa sa atong container. So, Tinuod nga, balaod safe- mo gini. safe enough. So pero I think para gid ni maagmitanan mas may gid siguro ning maordinansa ni siya sir kay para katong ang tanan gyud ba mapugos gyud sa pagtuman niini kay kung mo encourage lang ta ang tao tendency nga kung basta moagas pa lang ang tubo o kira kana bitong walay Proactive. less ilang pagpakabana I don't Oo. know og inana ba ang feeling. Yeah, Mildred, Dodong, ang kaning rainwater ordinance na ni siya actually. So ang problema ani ang enforcement na lang siguro na ay atong gamay nga i-amend ang for revise ang balaod ako nang buhaton. But basically kanang balaod na siya. In fact dili kanang mga dagko nga building dili katagaan og permit kung wala kay rainwater catchment. Pero ang problema good sometimes ang pag-enforce no might mean ay tangke din pero ang ilalom buslot di ang ilalom, di ba? So these are things nga ato nang kinahanglan ma-monitor gid ta, no? ma-monitor. Now, ang kanang akong gihimo nga ordinansa paghimo gyud na og sa ka institution o nasa city government nga maghimo gyud siya certain study ba o nga technical working group nga asa na nato ibutang. Yes. At the same time kung nanatay ni-identify na natay certain budget, automatic yun nabutangan og certain budget nga dili gamiton sa lain nga mga gamiton kay every year Mildred no Dodong nagud na water catchment din nagab yun ibutang yun na namo sa budget. Pero kung imong pangutan-on ang departamento nga enforce, I don't think for the last 6 years na nahimo bisag usa na lang. Pero kani councilor, kinsa may mo munta nga og mahimo na ni nga mga Gabion Dam. Kinsa magi kuan na kini ang barangay ang dapat ma-maintain ang city or agriculture office? Kinsa magi kuan? Ang kaning Gabion Dams, we don't have to have something like an ordinance in order to make those kay na naman ni project na gibutang sa mga department. I think naa sa agriculture o sa agriculture no. Kunya kung gusto lang yun nimong i-implement na nimo dayon. Ang problema kay wala ga-implement, I don't know supposed to be na amgoy process nga mo implement gani ka kay budget sa agriculture. So imo pa maning bidding or whatever nya. Ang tendency na dugay man koy kay na sa executive like sa BAC. Mabot na lang ang duha ka tuig, wa pa na nga bidding. O pag maunang hitabo, pag sunod nga bidding, dili ni mao ang presyo kuno kay ni mahal, di wa magamit ang atong pondo. At ngaron pag magamit ang pondo, ato na dayon nang ibutang dito sa uban nga budget like Gi-realign. kanang realign dito nimo sa ubang nga area nga ilang bitawng priority kuno hay. But ang point nako is every year there's a budget for that. So implement na dayon. Now, ingon ang kad nga di sila ka-implement wa iprobahi dito sa BAC, nya wa dito probahi sa whoever mo approve, and that's the problem sa City Hall. Hindi kay takibaw asa ang mga dokumento, why kontrata, mangutana tag kontrata o wa takibaw kinsay nagunit sa kontrata. Nangutana ko sa legal, igura ko na silang bubasa, wa sila file. Pwede ra ko na inyong pangutana. Murag gubot kay sanan wala ba tay murag some kind of an electronic tracker bitaw sir nga wala, none at all. None. Zero. Kanang murag na ay papel ba nga kanang para sa ba pagsubay like can you imagine bidding mo abot og duha ka tuig
Pinunsa man ni daghanon ng mga atong gibid diha sa City Hall moabot magduha ka tuig. Na karon naiusa ka importante kayo kaning diha sa priso sa Kalunasan during the time nga naa pa mi sa 15 sanggunian ang mayor, ang vice mayor, ang mayor nato karon na siya hingan disaster mode, disaster area na nato tungod kay ang 9,000 nga mga tao nga nagpuyo naa sa jail, ang ilang hugaw dili na walay dili ma-process ihug dito sa kanal mo na perting baho nga moadto dito sa sapa ang hugaw sa mga tao naa sa sapa. Take note that the river mo reservoir nga mo kuhaan na to sa tong tubig. So naa dito ang hugaw na ditong baho. Karon abot nag 15 abot nag 16 and we were able to find a budget of something like 100 million, more or less 100 million nga ato na nang ipadagan. Pila na nakatuig upat na nakatuig. Ngutan ni mo ang jail asa ang ilang hugaw karon gilabay naas kanal. Sir, ka-disaster ani sir, oy. That's the point. That's disaster. Ato na yung follow-up. Wala din na sila septic tank or... Naay septic tank pero di mo work. Muawas ka. Imagine 9,000 katao mo gamit. Mo gamit kas kasi CR o glise ka duha, katulog. All the ways is going down sa canal. Going down to the river. And that is a disaster. Is this not a violation of environmental laws ang pag-release mo untreated hugaw to the river? Of course, it's illegal. But how are you going to manage, ma'am? Once din na nimo i-release, in the next 1 week, matabon na ang atong presuhan din sa kahugaw. Di na makita ta ng preso diha. So very complicated. Because nothing has been done. Why gihimo? Okay. Ang pagsugod gyud sa 16 naghimo ko kanang resolution kay wa man gyud to mahimo pagka 15 sa sanggunian. Naghimo ko resolution nga maghimo ko sa technical working group nga gipanguluhan ni Consial Espares kay siya man sa I think kanabitang mga social services ng mga inana. So iyan na nang gihead part ko ana nahimo na tanan, everything was being done and ready to hinganlan nato og kanang hinganlan nato to bid. Until now hapit na lang mag-election, that bidding has not been conducted. And actually, I was informed that 100 million, murag 50 million na lang habilin. How can you make a project like that? The project is there, the funding is there, everything is there. It's a matter of bidding or probably signing it. No one will sign. Pangutan ako nun na. Yes, sir. Nga nung nagamit man ang 100 million, nga allocated man to siya for that project, can they do that? I was informed that manggamay na lang kung katunga na bilin. That was my information. But I cannot verify because I cannot find where to find. Kung punto diya sa City Hall. Pangutan na, og na iba. Og kuan ani sir, kanang kalaki sa documentation din na sir mo nang lisod to track sa any corruption, it's because anomaly, no? Wala may ang kanang flow ba nga asa siya nadugay. So ang ease of doing business sa City Hall is murag lisod gyud kay maglisod man ka og nganong it takes them 15 days or 20 days to process in ani nga mga documents kay wala may murag workflow ba. There is workflow. Gihimo nilang workflow aron maglisod. Dili na siya flow, sir. That's the point. Oh, there's a flow. Work traffic siguro na. Yun, nothing. So kanang dokumento about kanang pagbutang og sewage treatment plant sa jail, pangutan nag-asang dokumento ana. You cannot find it. Ug naa asa pa do mo na pangutan nganong dugay man kay ninyong gibid, nganong inyo wa man ninyong award. Pero kanus apa man ni ganito nimo gi ano sir kaning for the construction of the sewage treatment? Ato pa ng 15 sanggunian. Imagine Ginoo ko. 16 naman ta karon. Diba 16 naman ta karon. And sir. during the time ang atong mayor siya gyoy naghatag nako og kanang instructions na do this. Immediately do that immediately. Then probably in the next 3 months ma-deliver na ang what ma-deliver. But until now nothing. Ang tubig dito sa Kalunasan, way tubig nga klaro because ang nahitabo, may supply sa tubig padong dito sa taas. Now, ang kaning jail, ato ning paghatdan og tubig dito sa ibabaw, gikan sa atong mga trucks nga gikan sa City Hall. But garon nga, ang trucks nga sa City Hall, I think nangaguba na, ato nang pangutanaw ng City Jail, o kung sa ilang ikaligo dito ron. These are things nga angay natong tan-awon. Sakto-sakto kuan ka councilor kay tan-awon labi na karon El Nino na.
So, Mm. grabe na po ng ilang kung struggle po siguro diha. Hindi ka na naman That's dito correct. diha. Oo. Dili lang kay Cebu City Jail. Napo diha ang dako-dako nga jail kana sa province, no? Si PDRC. Yes, Dool. that's correct. Unsa na mo Ang kanang sa province Mm. may pili kay problema. Pero ang ato gyud 9,000 na kabuok. Mao. 9,000 na katawo nga naa dinha mo gamit sa CR kada adlaw. Nya Mm. twice a day for example. Saan na nila? So again, naa na sa nagilabay sa kanal o padong sa river. Yeah, this is really a disaster, di ba? Bitaw. Kaya timan yan, kanang kalunasan nga river, usan as mga gikwaan na sa atong water table, na may tubig sila, di ba? Pastilan, Ginoo ko. O na ni pastilan, Mildred. This is a Lagi time dili ba na, ni siya ma-fall of neglect of duty nga kanang failure to take action for the construction imong gi-endanger ang mga neighboring nga mga namuyo dinha Kanang as sa well ubos, as no? ang atong own water supply. Environment. of course, klaro kay na. Nobody can argue that. That's a disaster. In fact, ato na nang i-declare og disaster. Mao ba? Sa 15 Ay. sanggunian pa. 15. Oh, yes. Disaster na na. Igo man tas pagpastilan ani sir oy. Yeah, Mildred. So, kani, tubig lang ni ang ato. Ang garbage, wala pa na nato maisguti. Ay Ginoo ko. Okay? Sir, Oh, wala pa na. yes, ang kaning garbage sir no kanang murag para nako this is a good election issue unta nga angay all elected officials manubag ani kay pait gyud kaayo ug dili makolekta ipanglabay man sad sa mga residente to a vacant lot. That's Kana correct. bitaw magkatay-katay ang problema kay muko sila og flooding, muko sila og rat infestation ug other nga mga sakit-sakit. So Kana. pasa-pasa ang Cebu City ug ang barangay nga unsay capacity sa barangay kung sa ato lang kung sa ila lang tanan nato ihatag ang maong problema. That's correct. That's between the city and of course the barangay. Ang take note, ang atong garbage kada adlaw, labing gamay Mildred Dudong is 500,000 kilos a day. Moabot na siya 800. Now kung dili gani na mayong pagka-manage, wala gyud. Mo accumulate. Sikwati gyud ta. Kay kada adlaw na aman mo na may puno. So that's why sometimes di ka kakitang garbage sa kilid sa daan, tuwa na sa pa. So bisag unsahon nato og limpyo na atay nga clean out tanang 8,000 ka mga empleyado sa syudad naa nag-clean out. Pero maingon naman sa tong silingan ang katong atong gilimpyon. Kanon sa man mo balik? Okay, So naglabay na sila. sustainable. This is not sustainable. What good? Why? Kanang we're Nothing. just addressing the effects ba? We're not addressing the root of the problem. Yes, that's correct. That's proactive. So that's Yes. why ang gisulti na nako nagsige jud kog yaw-yaw ani murag karaan nga plaka. We're actually throwing money in the tune of 1.5 billion kada adlaw just to throw the garbage to the landfill. Yes. Kana hagamay ra kay na 1.5 billion kada adlaw. So ang nito during the time gani sa pandemic naghatag ta og something like 5 million kada adlaw. Labay lang. Katong sa pandemic, di may kasabot nga nung na 5 million nga 200,000 raman. Unya ni gawas dito sa report 1,200 kada adlaw ang gi-generate. So ano to paghimo ana nga wa may mga tao nga nanglakaw dakpon man. So the same way karon ni kamay but I am sure 400 to 500,000 kada adlaw. Unya kada tan mobayad ta sa atong contractor. The last thing that I know sa atong contractor 3,000 kada tunnel. Kada tunnel atong ilabay just to throw. Ya diri sa akong balay na ako'y 3,000 kwaon sa carbon, ako'y nagkuha, akong gihimo og compost, maghalin ko og kanang compost kada adlaw. Kani ilang gihimo, ilang gi-generate og garbage atong mga tao kay ila man ang gi-encourage. Encourage gani ka mo nasigihan nimo tangtang nga wa ma-segregated para malabay sa landfill. Aron dako atong bayran, Mildred, dudong dito sa landfill. Mao ginay punto. Ikaon pa lang ni dato sir, wag gyud siguro pobres dakbayan Sugbo. That's correct. Kanang 1.5 million kada adlaw. Ha? Yes. Kung i-manage lang nato well atong garbage instead That's atong atong ihatag sa basura, ato na lang tanang gikaon ang That's correct. allocated nga budget and we just And have we to manage our garbage well. Yeah. I mean, in my case, nag-manage ko 3,000 a day akong ikuha. Na mawa ko mulabay, nikuha ko garbage dito sa market. So amo nang na-process, nga it's proven. Yang plastic among gihimo ang hollow blocks. It's proven. Unsa pa may atong buhaton? That's the point. Nanong pa man nga anaon ato
ilabay na to kada adlaw sa kamilyon kada adlaw. Kada adlaw million a day labay nimo sa Mao landfill. ko mao gyud. Datuag gyud Cebu City. Uy, Di gyud manglabay niya. og milyones. Layo ka nang labayanan ba nato? It would dako po nang ma-incur nga gastos paglabay lang. Gasolina lang. Unya, by the way, na-discuss ba yung taon ang garbage truck sa Barangay Luz man siguro? Oo, dito Ga- kay ga- natuwan the yung other taon day, tungod sa natuwan. kalisod sa daan pud sa tong Oo. labayanan. Imo nang gisukad. Andam na sa TV. Okay. Yung daghana gyud problema Bisira ba ani. ni si ano? Mao kanang Councilor Archival, one of these days imbitaron gyud ka na mo diri sa studio kay murag apiki man og magstorya lang tas telepono daghang kitag istoryahan sir. Bitaw. Sige Mildred, okay ra gid kay andam kay ko ana. Sige. Nito mga projects ni mo Nindot no ang about mga basura. katong basura kana. Mm. So sir, salamat kaayo sa Basura, imong tubig. Oh, tubig. yeah. Salamat kaayo sa imong oras. I know na akay meeting. Salamat kay sa imong gigahin nga oras aron napasabot mi nimo aning mga problema kaning disaster gyud sa Cebu City Jail. Angay ni natong tukion sir. Ato nang kuan. Yes, salamat Mildred. Salamat sir. Tudong. Mm. Okay. So, So- mao to si Councilor Nestor Archival. Siya ang chairman sa Committee on Environment. Tinuod na But mga higala. Sakto tong bari revealing kay no kanang although nahitabo na kuyaw ka tong i-mention about Cebu City Jail. Ang hugaw sus pastilan. Sus daghang na mo skilid sa Ang kilid din ha. Di gyud ang tubig nga moadto gyud sa sapa. Pero ang na to na kuan. Kanang violation, that's an environmental violation. Ang numero unong naka-violate ang atong dakbayan sa Sugbo. Ito Kay basta ug atong ngano inta tinuod ni asa naman din ning sewage treatment. For ang Cebu City dili man under sa BGMP. Pareho man siya sa CPDRC nga under di lang ko sure dong ha. Atong tanaw na. Atong nindot na ning siya nga subayon mga higala nindot ni siya nga issue no. dili siya nindot. Problema ni siya Oo. nga angay gyud natong tukion. Kay this is Meaning nindot nato nga subayon. Subayon. Kay para Kanang murag- mabutyag. kanang murag nay there's neglect of duty dinhi nga kanang dugay naman dita kay bawo nga inana ngano why are we delaying it unsay cause sa delay Mm. kana di ba unya nganong ang budget napunta sa lain Mm. ang gilabayan sa bagong budget maay baka so kani siya like kay balik ta aning declaration sa kaning state of calamity dong Mm. mo declare man gud ka og state of calamity mga higala ang mahitabo ini ang barangay ug ang dakbayan sa Sugbo maggamit nila ang ilang local Fund. Calamity nga fund nakapundo no. ang local disaster risk reduction management fund Mm. for kaning LDRRMF moabot ni siya to 100 million man siguro dong. Yeah, the response fund ang adunay currently less than 600 million in its calamity fund. Ang quick response ni ini fund kanang dali nga magamit dayon ayuda wala ni bidding ha 100 million pesos. Imagine ning 100 million pesos. Ya, dali ra kay ni siya gastuhon mga higala ipalit na tog ayuda, bugas, everything ana. Okay ra gina siya. Okay ra gina ayuda. We just have to make sure nga ang pag-release ini, ang paggamit ining kwarta ha, white trampas. Kay eleksyon na ba sunod tuig? Basig ang tagaan ninyo atong mga kuan. Ang katulad po atong parehag kolor. Naipabura na to. Magbinantayon ta aning kwarta sa gobyerno. Kay ato aning kwarta, mga higala in town, mga kasugbo, mga kasanstar, o kasuper din na. Kanang, this is, kaning pag-release o paggagamit sa atong kwarta, this is not a joke. Kay, unsay impact kung dili na makabaligya, dili na maka-harvest ang atong mga mag-uuma sa bukirang barangay ug mga utanon. Mumahal. Kay magdepende naman ta sa gawas. Ikabot sa gawas dako kay na og shipping cost. Correct. Agi pa kag barko kanang gikas bukid wa. Igura gud na diri bagsak na diri sa Sugbo. So mas mumahal atong utanon, mas ni mahal ng gasolina. Bago ugma mosaka ang gasolina by murag 2 pesos kapin. So by the way, Dred, sus noon. Na-strong good si Mark Michael, namati na to ron. Pag duuran nila sa Luyo, sa building, naradiyan niya dapat sa Luyo ng balay. So, nakuratan siya sa iyang nabatian karon. So, Mark Michael, o si Gali Primo. No, na sila, nagtanaw si RJ, no? Nakuratan sila sa atong ilang nabati karon nga. Sabi na ang kuan ko, no? Kaning, Cebu City Jail, nga nato day ang nahitabo. Karon na inana ang sitwasyon. Pero anyway, ato pa nang ugkaton ug maayo unsa gyud na ang real nga hitabo diha kay dili na maayo no nga inana pasagdan lang nato na no
matod pa ni Councilor Archibald na budget unta pero wa na implement ngano mga muna angay na to sundon no. So unya ang klaro ba gyud kuan kanilang silang si Mike sakto na Mike nga ang klaro pod nga kinahanglan ang luoy di ang bukid nasaksa dinhi ang sitwasyon no. Diri sa syudad di ba init man sa kayo samot na ang sa bukid Mark di ba? Nga og Hindi nga na mas nag-init duol ka sa duol ka sa langit. mas duol ka sa Joke, isa ha? sa sanod. Dila nga i-joke pero anyway pala na sa istorya na to nga init mo dito sa ubos unsa nga sa stars nga duol man sila sa langit. Mao Ang langit mo guna dili. Anyway, dong Oo. ato ning hisgutan og padayon human ining energy conservation tips sa Visayan Electric. Okay, so mao to conserve the energy no kay init ra ba gyud ang panahon na. So So, normally basta summer increase gyud atong usage sa kaning Sa energy kay lagi gusto ta mag-aircon, gusto Kay electric init fan, man. init man. Oo. Natural na siya Oo. pero kinahanglan nato pong let us be I-conserve. conserve no, prudent There's a no. system ba sa paggamit sa atong kuryente. But Mm. para ta mahatagan po og idea og where are we sa kanang atong kahimtang karon sa El Nino, ang kainiton, atong istoryahon si Jomar Eclarino sa Pag-asa Mactan no para mahatagan ta niya og tips og unsa Katinawan no. katinawan. Unsay Kumusta ba sitwasyon ang no. ang panahon labi na karong Semana Santa, karong Biyernes Santo. Hi Sir Jomer, si Mildred ni og si Dudong sa Beyond the Headlines Maayong sa adto Salstar. sir Jomar. Yes ma'am, mayong udto sa sa atong tanan ma'am. Yes sir, kumusta ang atong weather forecast karong Semana? Semana Santa. Yes ma'am, so far base sa atong tropical cyclone threat potential no nakita nato until last week and almost first week ng April wala tay nasigpatan na possible formation ng bagyo or low pressure area. So walay major weather disturbance this Holy Week. So expected nato this Holy Week is generally fair weather, kining init ug igang na panahon, but na paghihapon na isolated rains o kining localized thunderstorms. Kumusta ang atong heat index, sir? The past few days, kumusta man atong heat index? So far, diri sa Cebu, ang atong na-record, ang pinakamataas is 36 degrees Celsius, which is under kini sa extreme caution na category. And kining Holy Week, natay gi-forecast, gi-predict na index, mo range kini sa 38 to 41 degrees Celsius, which is under gihapon kini sa extreme caution na category.
Sir, kuan naman ta, dry spell naman ta karon, di ba, sir? Base sa atong latest na Climate Outlook Forum katong gi-conduct last week, ang Cebu Province, so kini atong data is March 17, 2024, is Cebu is nahug na siya sa meteorological drought, ma'am. Drought na good. Meteorological. So, Kasi unsa pasabot difference sa ani. dry spell ug sa drought, sir? Yes, ma'am, no. Pag sinabi nating dry spell, na ang usa ka area, usa ka probinsya, ang kanilang na-receive na tubig ulan is 3 months consecutive na below normal. Ibig sabihin ng below normal, na reduction na 21 hanggang 60% na reduction sa tubig ulan na dapat nilang ma-receive. If 3 buwan na sunod-sunod, that is dry spell. Pero ang meteorological drought naman, kining 5 months na naka-receive ng below normal rainfall condition. So ang Cebu is Drought na yun. na ay tulok pa since December, below normal na atong rainfall na na-receive from the average. So it declared na as meteorological drought ang Cebu Province. Okay. So, kung ang usa ka probinsya gi-declare siya under meteorological drought, unsa man ang steps, like di ba kanang unsa ang steps dapat buhaton sa usa ka local government or sa government mismo? Actually, ma'am, naanay mga planning, no? Ang if familiar ta sa National El Nino Task Force, ang different national agencies and other regional agencies or padong going to atong mga local government units. So naanay sila mga plans na before na mangyari ang El Nino is nakalatag na ang kanilang mga plano. So possibly, ma'am, mas official sa local state ang ating mga local government unit. But ang DOST Pag-asa is ongoing naman kami na since last year nagpapalabas na mga El Nino watch and advisories in relation sa mga impacts ng El Nino. Yes. Is there a mas worse na mahitabo after any drought? Meteorological drought? Is there a higher level ani niya? So far, ma'am, kini na ang pinakataas nato na in terms of pagtuyot, kini na ang pinakataas na level, kining drought. Magsugod man sa dry condition, dry spell, and pinakalas na ang drought. Sir Jomar, kani bang nini nga gi-declare na gyud ang meteorological drought? Kani unsa may tanaw nimo kani, is this the basis na for declaring a state of calamity in a certain area nga province or city is with this warrant for the declaration of a state of calamity? I think, ma'am, is possible naman because ang atong assessment is base sa atong actual data sa datos na pinapalabas ng DOST Pag-asa. So and since December nga ang nabanggit ko nga ang Cebu Province is below normal o mas ubos sa normal na itong na-receive na tubig ulan. And as of ngayong March naman, kung papansinin kung iano natin ang data, ang ating normal na ulan pagdating sa March is 60.9 millimeters or 304,500 ka barrels per square kilometer. But ang atong na-receive pa lang ngayon is 9.8 millimeters or napatay 84% reduction as of today, sir. So dagko pang atong reduction. So 84%, which is nahug kini sa way below normal or mas ubos sa normal na dapat natin ma-receive na tubig ulan. So I think pwedeng gamitin as basis, as scientific basis ng ating mga local government units with masusing pag-aaral. Yes, we know, Sir Jomar, nga it is the local government units nga will declare a state of calamity, no? But they are basing your data sa Pag-asa. Mo rin ibasihan nila, no? So with this, kay doon na ba yung mga declared na nga ng area sa Cebu City? With this data from Pag-asa, the local governments have more than enough to declare state of calamity, no? Yes, ma'am and sir, no. And aside from that, nakita naman natin na nanay mga observed impacts ang El Nino sa different areas sa atong nasod. Bitaw.
So lain-lain ang impact, no? Oo. Lain-lain. So again, Sir Jomar, karong Holy Week, mo saka ngadto sa 38 to 40 degrees ang atong heat index nga atong bantayan, no? Mm. Yes, ma'am. So this Holy Week, so we have to take precautionary measures. Ang atong surface temperature expected up to 33 degrees Celsius with equivalent of heat index na 38 hanggang 41 degrees Celsius ug So, under kini sa extreme caution category. Mm. So natay mga precautionary measures para malikayan nato ang kainiton sa panahon. Okay. Okay. Sir Jomar, salamat kayo sa imong oras. Mm. Thank May you. isa pa yan, ma'am, og sir sa tanong tig sa bye-bye sa Sunstar. Mayong hapon og daghang salamat sa atong tanan. Okay, Okay. daghang salamat. So, mo mao na, to si Sir Jomar Eclarino Mm. sa Pag-asa So Mactandong. pwede na gyud ay maka-declare og Maka-declare og ang state of kuan, ang calamity. state of calamity kay ang Cebu Province ug mga local government units sa Cebu, no? kay mo man gibantayan ang data na from Oo, ang Pag-asa. data niya. Ang atong nabalita ra ba kay dry spell pa, drought na day gyud ta, drought kana mo ni siya so far sa pagkakaroon mo ni siya pinakataas nga level kung kanang tagtuyo tig-init man lang nga weather condition ang atong istoryahan. So hinaot kamo tanan din na nga nagtan-aw labi na karong simana mag-expect ta og mas init. Pero historically dong di ba pag Di Semana man gud- Santa init man Init gid man na siya dong. pero ang naka-complicated karon kana El Nino. Mm. So it's summer normally init, no? Mm-mm. Kung atong season init, no? Usa sa atong season init. Unya ang naka-diferensya rong panahon na ting init na El Nino pa. So, unsa mas may ni ato- grabe. mas ni grabe. So una nga ni double lang ato ang double, triple and more ang atong pagbantay labi na kita, no? Kamo diha nga naay mga kondisyon sa panglawas ba, no? Mga high blood, Mm-mm. bisan siguro mga diabetic, no? Maglikay po dana, no? Mm-mm. Or anybody basta doon na mo yung mga health, labi na mga kanang mga medyo edad-edara na nga sama sa kanang tupad ni Mildred, Ha, no? Magbantay-bantay na kita. Di bitaw More water. Dili, no? dili ni siya kaning kainit ha, Mm. dili ni siya mopili og edad. Mm. Bata regular basta ma-expose ta og ang atong lawas ma-expose og grabing kainit ang atong Mm. bantayan ang dehydration gid mga igala. So Mm. kinahanglan gyud ta sige og inom kanang hydrate lang gyud ta and then stay away from the sun kay itong mga high blood ang heat stroke in tao no kanang Mm. kanang kung init kay sa tong sa balay mogawas ta gamay basin na apay hangin-hangin. Mm. Kanang magbinantayon ta kay bililhon ang atong Oo. health is Wealth. Muna kay muna ako masigib sa kong istorya dread kay kung sila ko istoryahan para hangin ba ang pugo ang hanggaw. Kita binoaran na siya. Kaning usbo na mo nga kining mind ang Pag-asa atong gitawagan para natay marag scientific nga data nga atong gabasihan sa atong reaction sa atong lihok this week, no? Mao to nga ingon niya nga kuan na gyud risko kay nanata sa meteorological drought, no? Meaning pinakataas na nga level sa kanang pag-init, no? Oo. Dryness, no? Tungod sa Anyway, so mo na dong nagiskot naman gyud kag Semana Santa ang katong mga umuliay sa probinsya amping ta labi na sa atong pagsakay pauli sa kung asa ta padong. We have to make sure kung kita man mismo gani ang mag-drive sa atong mga sakyanan nga sakto atong brake, ang engine condition, ang condition sa inyong sakyanan okay ra gyud. And then kay mo ngadto man taglaing lugar, we have to make sure nga ang atong gibiyaan pong balay safe pud siya sa mga electrical discharge, plangka off gid nato tanan no kay para wa na bata dinha lisod kay tanan og basig iguli nimo abo na lang nahabilin sa imong bay. Simbako, no? Simbako lang. Mo na ato pod nga bisan gid ang mga public transport like buses, Oo. jeepney. Kabalo ta nga last week doon to gi-surprise Inspection. drug test, no? Drug test ang mga PIDEA. driver, no? Yes. PIDEA. Kailangan na po ng unsay personal condition sa driver kay basig Sige, drive ba yan? Tingala Mas ko, daghan ang mas paspas ang mm. turnover karon sa mga sakyanan Oo. kay daghan ang manguliay. So ilan ang gibantayan po not just kuan niya. Doon tayo mga basics siguro apat nakahimo ba taning Murag ato tong pangitaon. Ang Police Regional Office na mo coordinate sila sa other government agencies kalabot aning kuan kaning pagpangandam sa kaning Semana Santa both for local and foreign tourists. Gitawag ni nila og Ligtas Sumbak Summer Vacation 2024 nga mag-start karong next Monday. April.
Anyway, kani siya kasumbak murag more on kanang mga tourist destination. Mm. Pero they are also preparing more or less the same kanang extent of security nga measures sa at kaning Simara Santa karon nga nag-implement na. Especially Oo. Wednesday, no? Kay mo last day of work. So, Mm. morning panahon na nga daghan kay manguli. Help desk na ginamikita na sa desk, pulis mao. sa mga terminals, whether pantalan, Mao. Or sa mga buses, buses, or o airport na Oo. gina kay Yung magsugwak kani mga Yes. Wednesday magsugwak na gini mamauli. Mm. Unya inig pa uli na sa nika Sunday kay Ang mamalik na mamalik sad. sa pud sa mga sentrong dakbayan. So after that murag na may summer mo ingon lang nga April To May ah, 31. ligtas summer vacation. So actually kining summer vacation gi-implementa ni before gyapon pero sige ning Annual na ni siya mga gi-activate higala. nila every time. Kay bulo nila nga during summer daghang manuroy Mm-mm. sa mga destination especially mga beach kanang mga bukid-bukid. Mm-mm. So mga di lang kay mga langyaw, mga local no. Mm-mm. Tourist pre nato magganahan magsuy-suroy kay magpayahay ba. Mugawas sa kalimuot sa sentrong dakbayan no o syudad. Muna nga gilon sila to ensure nga luwas ang mga turista mo sa dapit not just luwas sa ilang pagbiyahe kundi luwas sa mga criminalities. Kay nasa siya kung asa ra ba ang punsisok sa tao na sa tuy mo apis punsisok ang paspas nga mga kamot. So magbantay gyud ta sa atong kung anita mga anak ta sa mga bus terminals, both seaport o kaning mga bus terminals ang atong mga personal belongings at least kanang safe gid siya nga nakabutang kay basig di ta madayon sa atong bakasyon kay wala natangay na atong kwarta, di ba? Mao gyud. So inana nga andam gyapon to dili to bahin sa kainit, lain po to nga aspect sa atong pagpangandam sa atong pagbiyahe. So Kwandong before ta manamilit atong sa ning pamasahon ning atong mga comments dinhi si Fems Tolsidas since high school pa ko 1980s. Lisod na daan ang tubig sa Cebu City. 40 years later, problema ra gihapon ang tubig sa Cebu City. Until when man nato masolusyonan ang problema sa tubig? Fem, sama sa gisulti ni Councilor Archival. So far, the way we're addressing these problems is reactive. Kanang wala ta nag-proactive ba? Earlier na ako matud pa niya nakabutang sila og Gabion Dams. Pero wala po siya na-maintain. So, ang facility, wala siya nagamit sa iyang kanang yung level nga kanang makaservisyo po ba? But kanitanan, I think, ang problema sa tubig, dili lang ni siya sa kanang MCWD or sa City Hall. Hasta kita nga mga mugamit sa tubig, dako ta og ma-contribute ni ani. Mas kita yun ang dako, sa pag-conserve sa water. Pero, nabalaka ko atong giingon ni Councilor Archival nga adunay water unta ang katong sa bato hydro GE di kaning sa Lusaran lagi GE hydro sa Lusaran pero dili madala ang tubig diri sa mga tao or even sa mountain barangay kay wala tagai sa City Hall og excavation permit ang contractor. Pero balo na tagud sa rason kay doon na mga political undertones no. Mao lagi ba kanang problema sa MCWD and the local most of ni ang rason baya ni Kuan, rason ni Dalus. And matud pa ni Dalus, daghan kay silang narilisan og permit when the mayor was out. So basin karon nga moadto si mayor og Taipei, basin pa dig makaprocess na niya sa ato na sa Taipei. Ulit mo siguro. And by the way, si Dalus is the chairman sa board nga karaan nga board ng lingkod. Pero gi-challenge mo kuna siya nga tangtangon. So that is a problem, no? Between ng mga relasyon. So muna tuod ingon sila nga dili apektado ang mga katawhan, pero with this, klaro ka na-affected ta sa mga problema diya sa management level. Whatever decision sa City Hall, sa atong mga executives diya sa naging na siya epekto nato mga galaw. Ya karon ni Enter the Dragon ra ba ang luwa? So, dagan naging kasamok na gyud kay ani. Anyway, si Ronald Lopez, poor work habits sa city employees, ang katubang dili ta makabaw og asa ang dokumento. Na siguro sila ambot lang kung ang konsehal mismo gani nga naa siya tingog diha wa gani siya unsa na ka mga ordinaryong tao. Naay workflow nga gigamit nga para paglimong-limong ningon ni councilor nga yes, there's a workflow but this workflow ginhimo para nga dili masunod dili masunod ang flow unsa baka na works. So I think mo invest lang siguro ang City Hall bitaw og naamang goy mga
makanang mga management systems ba nga mo track siya sa document. For example, niabot na sa city treasurer. Ibutang nimo sign dito. So next time around mag-follow up ka sa City Hall, di na ka magsuasa. Yes. Adto na ka sa murag portal, Ito mag-check na lang ka. obserbahan ba ako observation na ni ha, murag kataonan sa nagip. Sa hospital, murag nasa li document na murag bitog dili electronic pero murag sini physical pero huyop pun sa hangin murag mudagan. Kanang munaong kanang mudagan nga. Supply na nila dong. Supply na nila. Supply na nila. Ya, murag suyop pun ang papers Na- mo sa laing office o pipe. na pipe. Oh. Kanang kinahanglan man sa gyud mo invest ang city o kaning mga inani nga mga management services nga kanang electronic ba kay kanang it would be very easy for anybody doing business sa city. Kaya let's say ako nagkuha kog permit, ikuha na ko sa portal na lang ka mukuha og permit. Like ang gibuhat ang BIR is doing it na nga di ba daghan kay sanan daghan kay moadto sa BIR do. Naay portal mo login sila didto, mo submit sila sa documents. Kung naay kuwang, that's the time mo adto sila sa BIR. Actually, nakibalo ko nga, doon na po yung mga something electronic nga gimo ang Cebu City Hall. Pero at least kaning kind of particular kaning mga mo-track sa record nga within mga officials. Sa ilang system. Sa system nila, murag kana. Pero ang uban, na naman na, kana magbayad ka. O, kana siya dong sa customer. But kani siya ba? Within the internal workflow internally kuan anang kopya sa kontrata niya kinsa man di keeper anang mga contracts mao gyud kana diba? may identify so, kay ako lagtuan as janitor tuan ng limpyo sa banyo ingon ra ba si kuan Councilor Archival dili ang siya atong nadunggan mga uwan bisan si Quinco ingon na-mention siya nga moadto ka City Legal Office kung wala record sila kay comment ra sila on legalities nanuwa man sila kopya way kopya man siya di man sila mag-keep og copy mao gyud kinsa man day keeper aning mga official documents mga higala ka makaguol ba aning sistema din ay dili ganis ang mga opisina nga na kay kopya kung signatory ka nagi kay imong copy nasa sila imong copy because later on naay references correct yung sa una nimo nga no ni pirma lang ka wa kay imong kopya og reference later na og may problema wa ko ana ni balibad kay ngikta na sa dokumento pirma man ka correct no makaguol sa na nato ron mao gana so makaguol no Hilak popcorn na tungkol sa ito kagoon, nilapas ko sa atong oras. Oo, kanang. Kung ano tayo igong oras, pwede ninyo matanaw pagbalik ang Beyond the Headlines. Bisitahan lang ang Facebook pages sa Sunstar Cebu, sa Super Balita, o sa Sunstar Philippines. At kalimot pagpalit sa Sunstar o sa Super Balita Cebu. So, wala kita igong panahon. Salamat sa inyong pagduyog kanamo sa usa ka oras kapin, gamay. Ako si Ronong Moralia, maayong hapon. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.